Sa Tondo, Maynila, minanmanan ng FDA at NBI ang isang online seller na pinaghihinalaang iligal na nagbebenta ng generic na tirzepatide. Sa social media post, makikita na masaya siyang nagre-repack ng kanyang bagong delivered na stocks. Pero si ate, hindi lang pala entrepreneur, kundi astang medical professional din. Bukod kasi sa pagbebenta, tinuturok din niya ito sa kanyang asawa. Ibang klase ang bonding nyo. Ate! Nako! Hindi safe yan! Dahil sa nakababakalang pagbebenta at pagturok, nagplano na ng bypass operation ng National Bureau of Investigation, Dangerous Drugs Division at Food and Drug Administration ng FDA kasama ang resibo. We will conduct the operation Fit to Jail. This is an entrapment operation by bust for violation of Section 10J of RA 9711, otherwise known as the Food and Drug Administration Act of 2009. Yung location natin is Tondo, Manila. So nabahala na tayo, nagkaroon tayo ng test buy. Pinadala natin to sa FDA, tapos nagkaroon sila ng negative certification. Bukod sa unregistered ang gamot, walang lisensya o permit na magbenta ang ating seller. Handami namang red flags, ate at kuya! Ang objective natin dito is to arrest the subject, seize all non-FDA registered drugs. Pagdating sa area, nakipag-meet up na sa seller ang operatibang nagpanggap na interested buyer. All units, standby. Sir, pumaba na sila. Pasok na. At nang may go signal na, Oh, relax lang. FDA. May lisensya ba kayo para magbenta niyan? Wala? Wala kayong lisensya? Yung supplier nyo na lang. Sino ba ang supplier niyo dito? Relax lang ha? Gusto lang po na akong ganito. Ito yung ginagamit nila po sa social media. Ito sila nagpo-post. nang suriin ng FDA ang mga produkto, maging sila, duda na sa laman ng mga botelya. Lahat po ito mga compound based on interview kanila, dinideliver na sa kanila ng kaso, nire-label nila on their own. So yun yung, kaya didetermine natin yung actuals. So nalagyan nila ng additional medical devices such as yung gloves, so syringes. So parang tanong natin a while ago, para siyang DIY kit. So pagdating po natin, nakakita tayo ng sari-saring products. Mostly naka-box to, mga per set. Yung mga nakita natin, isa doon yung tirzepatide. Dalawang variants po yung nandun, isang 15 mg tsaka 30 mg. Upon initial checking sa verification portal po namin, wala pong lumalabas na mga registration ng nakolektang products. And bukod pa po kasi doon, pag tinignan mo yung product, upon initial checking sa labels niya, walang other details. Bali batch, 170 na 15 mg. Tapos 8 30 mg. Kung titignan ng packaging, very aesthetic ang dating. Do-it-yourself kit, ika nga, pero yun nga lang, unregistered nga ni. Ito ay parang binibenta niya as parang normal lang na produkto, which is isa na kasi sa red flag na nakikita natin sa pagbibenta ng product na to ng suspect. Ayon sa FDA, dahil hindi rehistrado ang mga produktong ito, hindi garantisado na ligtas itong gamitin. So ngayon po, sa mga karagdagan nating nakalap, tayo po ay patuloy na mag-verify at ganoon din po pag ito ay dumaan na sa masusing evaluation at napatunayan na ito ay hindi rehistrado, yung mga ganitong unregistered na mga injectables ay very dangerous po sa ating kalusugan. Nakumpiska mahigit sa 170 boxes ng generic na tirzepatide at ang kabuang halaga ng mga ito, mahigit 300,000 pesos. Inaresto namin kayo sa paglagot sa batas na Section 10J ng RA 9711. They were arrested for violation of the FDA and Consumer Act in relation to the Cybercrime Act natin, Cybercrime Prevention Act natin. Nakaharap sila sa kasong paglabag ng RA 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009. It's important because ang involved dito is yung public safety and public health. So, if we don't eliminate this kind of illegal activities, maraming tao ang may endanger. They will be put in harm's way.
Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel